Welcome back sa channel ko Ngayon magre-react tayo at magre-review ng laban ni Mot dahil may laban siya sa Ahon. Nung nakaraan ang ni-review ko ay laban ni Tipsy. Baka isunod ko naman ay yung dalawang main event din ng day 2. Poison versus GL. So baka Poison tas GL yung i-review ko. Mga lumang battles ulit nila, mga ganon. Yan, simulan na natin. Mot at Krega. Mot versus Krega, Ahon 10. So, kailan ba yun? So, 6 years ago? Ganon. Wala na daw coin toss. Pinili na ni Krega mauna, pumayag naman si Mot. Non-tournament battle. Tig 2 minuto dapat. 5 ang hurado, pakinggan natin. Ahon 10, Krega. Oh, check. Hindi naman talaga ikaw ang aking makakalaban. Kasi unang-una, ayaw mo ako maging kalaban. Bakit? Natatakot ka bang makipaghulaan ng letrahang pahalang, pakanan o kaliwaan? Naka-crossword puzzle pa naman ako ngayong gabi. Hindi lang to basta baligtaran. Ahon game? Yeah! Rekta na agad sa estilo niyang kada tira, banggit pangalan. Pansin niyo ba yung skemang lagi niyang pinapangalandakan? Tumot para makapagpaliwanag, yung dulo hinahabaan, kaya pala... Pinansin agad yung delivery ni Mot, no? Yung way ng delivery ni Mot. Saka, hindi lang basta baliktaran, crossword. Di ba sa crossword puzzle naman, walang bawal yung baliktad na word. Pero gets ko naman yung ibig sabihin niya doon. Parang hindi lang to baliktaran. Parang pahaba at pahalang nga daw sabi. So, hindi lang baliktaran. Hindi lang simpleng pahalang na pabaliktad. Yung kanya dalawa. Yun yung ibig niya sabihin pala doon. Yun. Gets. Kung may iba kayong interpretation doon sa sinabi niya, yan, comment nyo lang. Pansin niyo ba yung skemang lagi niyang pinapangalandakan? Tumot para makapagpaliwanag, yung dulo hinahabaan, kaya pala Mot to light, kasi yung pagbigkas pang matagalan. Doon pa pala bumagsak yun, no? Motolite pang matagalan. Kasi kung sa mga hindi nakakaalam, yun yung battery na ng sasakyan na ang commercial niya. Ayun yung tagline niya, Motolite pang matagalan. Kaya yun din yung parang mga joke dati na sa yung cellphone daw niya, Motolite yung battery para matagal malobat, yung ganun. Tas parang wordplay din yun aksidenteng wordplay ba yun? Yung Motolite, kasi Motolite, kasi di ba yung mga yung moth na insect, 'di ba sila sa ilaw? Na a-attract sila sa ilaw. Parang aksidenteng wordplay. Coincidence, no? Happy accident. Sabi mo kay Plus, pag may tumatagalan. Sabi mo kay Plus, pag may tumawag man sa'yo na baby, malamang nalimutan lang yung O kasi nga, baboy. Ha? Sabog ka? Ano yon? Pag tinawag kitang in-check, malamang nalimutan rin yung O kasi nga, in-check to ka, ganun ba? Hindi mo ba naisip o ipapasilip ko sa iyong isip na yung pilit mong tindi ay pinapaintindi mo pa ng pilit? Gusto mo ba ako subulan sa... Pilit mong tindi ay pinapaintindi mo pa ng pilit. Ganun ba? Hindi mo ba naisip o ipapasilip ko sa iyong isip na yung pilit mong tindi ay pinapaintindi mo pa ng pilit? Gusto mo ba ako subukan sa baliktaran, haungas? Pag ako nagbaliktad ng ulo, magkakaroon ng long hair si Batas. Ganyan ako magbaliktad. May kasama yung biswal. Ikaw pag nagbabaliktad ka, binabaliktad mo lang literal. Gaya nung balakid, di kalab, yung undas, sad, no? Tapos pag hindi kayang baliktarin yung linya, yung letra ginugulo. Aba, anggulo ng anggulo mo. Palindromo, anagram, parehas lang, hindi lamang. Lahat tayo naglalaro sa salita, maski ata si Badang. Pero oo, aminado, magkaiba tayo ng Stray bullets na naman, no?
Palindromo, anagram, parehas lang, hindi lamang. Lahat tayo naglalaro sa salita, maski ata si Badang. Pero oo, aminado, magkaiba tayo ng ginagamit na formula. Tamang si Thomas Edison ka nga. Para makapagpaliwanag ng bumbilya, inangkin mo ang ideyang hindi ikaw nauna. Thomas Edison, yung issue niya dati na hindi sa kanya galing yung idea ng light bulb, pero siya yung kine-credit sa idea ng light bulb ngayon. Saka madami pa siyang ibang invention na credited sa kanya eh. Although yung light bulb yung pinaka may issue kasi sabi nila kay Tesla daw yun kay Tesla na idea yun. Although parang totoo nga. Ganun. Makapagpaliwanag ng bumbilya, inangkin mo ang ideyang hindi ikaw nauna. Naalala yung si Notorious? Kanyang-kanya yan nagmula. Kaya usapang baliktaran, ululdi ako sa'yo na mangha. Ginaya ng bata sa pambubuli, naging Joaquin Montes na lang bigla. Pues papatikimin ko to ng solid left hook, parang si CLR nagpakawala ng kaliwa. Kaya Kanta ni CLR ba yun? Yung kaliwa. Tapos yung si Notorious, kung hindi nyo naabutan sa flip top, no? Alam ko kapatid yun ni Sayad eh. Tapos nasa flip top siya dati. Natatandaan kong ginamit niya yung baliktaran na una kay Tipsy D. Yun yung natatandaan ko na laban na ginamit niya yung baliktaran. May mga linya siya doon na Teka, tingnan ko, matatandaan ko ba? Yung talas, salat, yung mga ganun. Sa talas ay salat. Parang binuga ko, hinigop ng balikan at binuga ko sa'yo. Basta yun yung dulo. Yung dulo yung naalala ko, yung hinigop ng balikan at binuga ko sa'yo. Hindi ko maalala yung mga words na ginamit ni Notorious doon. Pero yun lang, yung salat saka yung talas. Sa talas ay salat, sinabi ni Notorious yun doon. Meron pang madami pa yun doon nung panoorin nyo yung laban. Tipsy D versus Notorious. Hindi ko maalala kung anong event yun. Yun. Saktong kalaban ni Mot yun sa ahon. This parating na ahon, di ba? Si Tipsy D. Tapos si Notorious yung binanggit niya. timin ko to ng solid left hook, parang si CLR nagpakawala ng kaliwa. Kaya anong motang ina, may muta ka pa. Di ba may kasabihan tayo na habang maikse pa yung kumot, magtiis muna na mamaluktot? Para sa akin hindi. Sobrang ikse ng pasensya komot, babadibag kitang nakapaluktot. Ako yung regalo mo ngayong taon, sinigurado na ni Arik na rapper to na may laman. Pero hindi mo basta-basta mapupunit pagkat ginto ang sisiglan. Kung babahaman ng bara dito, barko lang lulutang pagkat pinaghandaan tamang barko ni Noah to. Sa sobrang hayop sa laman. Ikaw? Lumalabas pa yung dila pag nagpapataw. Barko ni Noah, hayop sa laman. Sa sobrang hayop Pero sa laman. parang may gumamit na din nun eh. Hindi ko maalala kung sino. Kaya okay lang. Maganda para naman yung linya eh. Saka hindi ko naman alam kung sino yung nauna eh. Alam ko lang na may iba din gumamit. Kasi yun nga, parang gamit na din yung Noah na yun eh. Pero matagal na naman tong laban na to, so baka ito talaga yung nauna. Ang lulutang pagkat pinaghandaan tamang barko ni Noah to. Sa sobrang hayop sa laman. Ikaw? Lumalabas pa yung dila pag nagpapatawa. Mukha namang umiiyak pag nagseryoso. Pues pasensya ba ya? Wala akong respeto sa ordinaryong katulad mo. Ito ay selebrasyon. Tuwing matatapos ang taon, ikaw yung candy na tinapon, pinulot ko at ninuya. Pagtapos, tunawin ng aking laway ay agarang dinura. Pamperya lang paglalaro mo ng apoy boy, kayang apulahin bawat buga. Pakitang tao lang yung init mong dala, di nakakapaso sa balat. Pero, espesyal kang bata ka. Kasi kahit anong gawin mo, hinahayaan ka ng mga tao. Special child nga eh. Sabi nung in-check, maswerte sa negosyo. Kaya pala mot, kasi wala stick sa kapitan. Parang batang hindi tinalaban ng cytotech at portal. Oo, kulang ka din sa kromosoma nung pinutok ka. Mukha ka lang in-check, hindot ka, pero mongoloid ka, Nabulilyaso na ba, standing mountain zero? Kaya ngayon, humanda sa pag-upo. Ano mo na
Gugulahan na kung sinong bubuhat ng bangko. Paano ba naman? Nagkakonsehan sa aming pagtatagpo o 11 kasi takot niya madagdagan ng unang talo yung panalo mo 10. Sabi niya sa akin, 32 lines lang, Rex, 2 minutes. Panoorin mo laban ko kay Batas. Gago, pinanood ko, lagpas ka ng 3 minuto doon, ungas. Sigurista tong bata nyo, ayaw magpatalo sa pangiinsulto o talagang porsigido kasi may pamilya na. Kaya pala, di nakapagtataka, isa kang batang ama kasi ang bata-bata mo pa, magulang ka na. Kaya ngayon, patunayan mo sa akin, di ka lalagpas ng 2 minuto. Galawang mandurugas to. Nasa Silya Electrica ka ngayon. Bilang na oras mo. Malakas. Game! Hindi daw dapat siya yung kalaban ko. Tama, kasi dapat si Sak. Kaso si Sir Arik, iba yung pinatrabaho. Siyempre, para magalit daw yung John Wick, patayin muna yung aso. Pre-med siguro yun, no? Ba, pre-med yan. Baka sisak nga talaga yung ano niya, makakalaban niya sana. May battle na naman sa Manila at sa line-up na siksik. Kaya piling hitman na ng liga, ibang klase raw lintik. Kasi tinawagan ni Enigma na may kailangang iligpit. Tanga may battle lang si Tueng at marami raw bitbit. Sa mga hindi lang nakakakilala, no? Si Tueng, yun yung battle rapper din sa Flip Top. Pero hindi na ulit siya nalaban ngayon ng mga latest na ano, na madaming dalang props, kaya yun sinasabi niya na may battle si Tueng at marami, may kailangan ano, at marami daw bitbit. Tas yung iligpit na wordplay sa iligpit na Ibang klase raw lintik. Kasi tinawagan ni Enigma na may kailangang iligpit. Tanga may battle lang si Tueng at marami raw bitbit. Pricing nga pala to. Mula sa kabilang ibayo ay dumami ang inggit. Kasi may mga reklamong para makadayo ikaw ang pinakasipsip. Nakipagbaliktaran ka na naman sa amo na kapwa mo singkit. Para makasakay sa eroplano, chine-check in ang incheck. yan na, nagsisimula na yung baliktaran ni Mot. 20, ano ba to? Para makasakay sa eroplano. Kine-check in ang in-check, no? Tingnan natin year nito. 5 years ago. 2020? January 2020? Bago mag-pandemic pala to? I mean, December, ano to? December ng 2019. December ng 2019 to. 2019, 2020 lang. Siyempre, upload niya, January na. 2019, no? Bago mangyari yung sakuna. Tarang ka na naman sa amo na kapwa mo singkit. Para makasakay sa eroplano, chine-check in ang incheck. Pero yung grupo nyong uprising, mga kabilang natatangi. Kaso kung usapan ay galing, mukhang hindi ka kabahagi. Pero alam mo ba kung bakit naisipan kang isali? Trip na trip lang talaga ni Arik, mga pormahan pang bagani. Kaya nga ang Gagi. Yung bagani ba dun sa ano? Isa Channel 2 na palabas yung parang mga nakatira sa gubat. Yan ba yan? Pang bagani. lang talaga ni Arik, mga pormahan pang bagani. Kaya nga ang nangyari sa Flip Top headquarters sa hinatak. Si Plasma wala nang trabaho, siya na yung bagong tagabili ng alak. Tila naging ampon sa kampo para uprising ng matawag. Kaso parang pokpok lang ng sundalo, ginawa kang bitch sa barracks. At ako'y ginawang beach sa barracks. Yung barracks ay parang double meaning kasi 'di ba sa sundalo yun, yung may mga barracks sila. Tapos yun kasi yung tawag dun sa headquarters ng Flip Top. Yung barracks, yun yung tawag dun. Yun yung pangalan mismo ng pokpok lang ng sundalo, ginawa kang bitch sa barracks. At ako'y nagsaliksik pa tungkol sa'yo. Bad trip?
Kasi pinakinggan ko mga kanta mo. Awit. Kanta na sa kaawit. Pero, may gumagamit pa ba ngayon yan? Yung ano na yan? Awit, parang, ano bang ang katumbas niya na salita? Basta alam niya na naman yun eh, bagong Kasi salita pinakinggan naman ko mga kanta mo. Awit. Yung mga paksa mo, ang deep. Kaso ang sagwa mo mag-spit. Sobrang offbeat, malabong mag-hit. Yan yung tipong di nahahabulin kahit nakaw yung beat. At ano ko Offbeat. Ako yung beat. Kasi pagka, di ba, may mga ibang rapper na yung hindi kanila yung beat. Tapos, siyempre, pagka kumita yun, hahabulin ka na may-ari ng beat. Tapos yun, hahabulin yung metro. awit. Yung mga paksa mo, ang deep. Kaso ang sagwa mo mag-spit. Sobrang offbeat, malabong mag-hit. Yan yung tipong di nahahabulin kahit nakaw yung beat. At ano kung malalim ka sa wika, pare, di ka pa kompleto. Walang saysay ang mga linya kung di ka sumasabay sa tiyempo. Kaya pag nag-rap, mas nakikita yung pagka-prom dineto. Na tila ligaw nga sa Maynila kasi pawala-wala sa metro. Galing dun sa offbeat, no? Offbeat. Tapos yun ngayon, pawala-wala sa metro. Kasi yun, pagka offbeat ka, wala ka sa metro. Yung sa metro nung beat ng tugtog. Tapos yung metro Manila City, di ba? Yung sa syudad, yung metro, pawala-wala sa metro. Ganda nun, no? Simpleng ano lang, simpleng double meaning na wala pang nakagamit, no? Metro, pawala-wala sa metro. Sa tiyempo. Kaya pag nag-rap, mas nakikita yung pagka-prom dineto. Na tila ligaw nga sa Maynila kasi pawala-wala sa metro. At ako'y magsisingit lang na kwento. Puta, napansin ko lang. Sabi niya kay Invictus, kakaisip kay Barito, baka bumangon si Rico yan. Tanginang estilo yan. Pinilit mo yung Barito sa Bareto. Kahit di na magkahango. Yung punto mo ang labo. Nag-aaway-aaway na nga yung pamilya, ba't ginugulo mo pa lalo? Kaya ginalala ng linya na to. Yung pamilya Barreto, no? Nag-aaway-away na nga, ginugulo mo palalo. Kakaaway kasi lagi yung mga yun. Nga yung pamilya, ba't ginugulo mo pa lalo? Akala mo, ano seryoso yung babagsakan, tapos biglang joke, no? Pero ano pa rin, pasok pa rin sa kanya. Nag-aaway-aaway na nga yung pamilya, ba't ginugulo mo pa lalo? Makapag-wordplay lang, punyeta. Talagang pilit yung letra. Tipong tropa niya si Juan Tamad at Harlem, yung schizo, friend niya. Kahit sa bara, walang lohika. Kaya iniiba yung porte niya. Sinusubukan magkomedya, kaso lang mas kumukorni na. Dating sa bars, naglalagi. Ngayon sa jokes, biglang liko. Kaso naging iskastakli, puta sablay nung nagbiro. May ano yata, may issue yata nito si Gasta sa ibang battle rapper ata. Hindi ko sure. Hindi ko na maalala yun 2019. Yung mga yun. Basta parang ganun. Basta ganun. May may parang si Kastakli. Kasi parang may live siya nun. Tas may sinabi siya about yata sa ibang battle rapper or something. Hindi ko maalala. Basta parang sa kultura. Hindi ko alam. Sa hip-hop. Kaso naging iskastakli, puta sablay nung nagbiro. At alam niyong food trip lang to sa akin kahit di na ako tumudo. Madali lang din tunawin, dadaanin sa Malboro. Saktong mababalik na sa ilalim tong sinasabing isdang oro. Kasi pagtapos kong makain ay diretso inidoro. Lagi din sinasabi kasi na yun Di Carrega na siya daw yung isdang oro. Parang legendary fish ata yun dun sa CDO. CDO ba to? Oo, basta yun basta yung legendary fish na
Sa ilalim yata nung lake. Doon. Basta ganun, hindi ko alam yung exact na kwento. Basta alam ko na yun, parang ano siya, legendary na isda siya sa ano, dun, sa kanila. Tapos lagi niya kasi sinasabi na ano daw siya, isdang oro siya, ganun. Kaya yun, kakainin daw ni Mot, tapos mababalik din sa ilalim tong isdang oro pagkatapos tutunawin sa Malboro kasi pag tumatae, 'di ba? May Malboro yung mga nagyayosi. Tapos ayun. Pabalik Tapos sa kung ilalim. makain ay diretso inidoro. Hindi ko na i-judge kasi matagal na naman ting tapos tong laban, ba't ko pa i-judge? Ano na lang, i-review natin yung mga linya kung ano yung mga na-miss na meaning, saka yun lang, yung mga meaning, saka yung mga kung ano bang kwento behind doon, saka kung ano bang kung bakit ginamit yung linya nung time na yun. Parang ganun, ilalagay natin yung mindset natin sa time na ano to, nangyari to, 2019, ganun. Isang taong para mo kay Onax. Kaya kong paikliin ng pampaolats. Di na ako magbabanggit ng buwan ngayong araw, sapat na yung segundo at minutong to sa oras kasi bakit ko pa ipapaalala ko yung mga buwan na lumipas kung ngayong gabi pa lang, di ka naman sisilayan pa ng bukas. Keso, siya daw yung pinakamahusay na magtrabaho noong nakaraang taon. Kaya nararapat na daw siya tumanggap ng bonus. Aba talagang palkops na modus. Eto USB, unlimited shit na boduts. Kasi sino ka ba? Inaalala ko to yung ano, para sabi din yata, kanino ba sino ba nagsabi nun? Ewan ko, ba't ba magsak doon sa bodots? Sayang, no? Okay na yung setup niya eh. Tungkol dun sa ano. Sapat na yung segundo at minutong to sa oras kasi bakit ko pa ipapaalala ko yung mga buwan na lumipas. Malakas na to eh, yung tungkol dun sa ano niya. 12-month bars laban kay Onax. Yun yung ano. Yung mula, ano yun? Basta mula, ano, August yata yun. Tapos, dire-diretso, tapos pabalik. Isang taon ka nang patay! Yun yung, ano na ni Mot nun. Kung ngayong gabi pa lang, di ka naman sisilayan pa ng bukas. Keso, siya daw yung pinakamahusay na magtrabaho noong nakaraang taon. Kaya nararapat na daw siya tumanggap ng bonus. Aba talagang palkops na modus. Eto USB, unlimited shit na boduts. Kasi sino ka ba sa tingin mo? Santo? Kasi maraming deboto. Tama, sa painosente mo mukha ka ng santo. Kasi maraming deboto. Bastos ka kasing bata ka. Porket may pangalan na. Puro kwarta, kesyo pera, schizophrenia, galawan niya. Nabanggit din schizophrenia. Schizophrenia. Sabi niya, may sinabi Santo! Kasi ayun, santo, kasi maraming deboto. Ayun, parang nilaro niya lang yung deboto, saka deboto, yung hindi boto, no? maraming deboto. Tama, sa painosente mo mukha ka ng santo. Kasi maraming deboto. Bastos ka kasing bata ka. Porket may pangalan na. Puro kwarta, kesyo pera, schizophrenia, galawan niya. Alam mo bang nababad trip si Enigma? Sa mga MCing katulad mo? Simula kasi nung nagkapangalan to, naghari-harian para magkaroon ng titulo. Kesyo siya daw yung Benji Paras ng Liga. Rookie of the Year plus MVP. Ganun ba? Pues ito'y 1992 laban sa Hinebra. Tony Harris to ng Liga. Subukan mo makipagsabayan, tatawanan lang kita kasi kaya kong umiskor na mahigit 100 puntos mag-isa. Ano? Hindi ko naabutan yun eh. 1992? Wala yan naman, tagal na naman na. Hindi ko alam yung ano na yun ah. Hindi ko kilala yung ano na player na yun ah. Tony Harris? 100 points? Totoo ba yun? 100 points ah. Grabe ah. Kasi kaya kong umiskor na mahigit 100 puntos mag-isa. Ano?
Ano masasabi nyo? Inaakala nyo bang hindi ko siya kayang babaan? Tanginang to, durog. Palipad hangin ka na lang ngayong taon. Hugas kamay ba yung kampyon? Hindi. Kasi ikaw mismo yung abo na winasiwas sa palad ni Lebron. Pero hindi ako si Lebron, mga bay. Ako yung kamao sa pagkaway. Tong Andy nyo, sobrang pusi. Andy ay, genmandi ay. Hindi ako magmamalalim ngayong gabi. Pangalan mo, sinulat ko na sa death note. Upang magkatotoo, pinatakan ko ng dugo yung kwaderno, yung sobra, sinalin ko sa test tube. In-incubate ko ng 30 araw kasama Fahrenheit at Celsius. Yung kaperaso ng dating ako naglalakad na. At pinangalanan ko siyang Zendluk. Ikaw, Bakit kasama yung Fahrenheit at Celsius? Pero nagamit na rin na linya sa kanya yun, no? Dahil dun sa Fahrenheit at Celsius. Si Lipcram yata yung gumamit eh. Si Lipcram. Kasi syempre, di ba, ano lang naman yun, temperature, unit of temperature lang naman ng yung Fahrenheit at Celsius. Kaya parang mali yung pagkakagamit sa context na yun, no? Nilagay sa test tube Fahrenheit at Celsius. Tapos para mag-rhyme lang, para ma-rhyme lang. Tapos send look, no? Pinangalanan kong send look. ngayong gabi, pangalan mo, sinulat ko na sa death note. Upang magkatotoo, pinatakan ko ng dugo yung kwaderno, yung sobra, sinalin ko sa test tube. In-incubate ko ng 30 araw kasama Fahrenheit at Celsius. Yung kaperaso ng dating ako naglalakad na. At pinangalanan ko siyang Zendluk. Ikaw, sinong na-impluwensyahan mo sa inangkin mong stilong baliktaran? Di ba wala? Kasi sa dami ng gumamit niyan, parang pek-pek na paluwagan. Pero ikaw daw, yung pinaka-epektibong gumamit niya na ba, masubukan nga para akong testigo sa korteng pumanig sa kabila. Kasi babayaran ako upang magbaliktad ng salita. Ahon game? Ako yung nanalo sa ulanan. Nanulat, natalunan, nayabangan na nga ba yan kasi nasugatan tot natagusan. Oh, di ko napapahabain pa na itahak kasi ayaw niya ng kahatian. Ang importante, nagtagumpay ako na iwasak at humantong to sa kasawian. Naiwasan. Maganda yung niya eh, maganda yung intention niya. Kasi syempre, hindi mo gagamitin sa normal conversation yun eh. Parang hindi siya conversational yung ginamit niyang mga word na nagtagumpay na iwasak. Dapat wasakin, di ba? Nagtagumpay na iwasak. Tapos ano yung kasawian? Yan yung mga sinasabi kong salita. Humantong to sa kasawian. Ang importante, nagtagumpay ako na iwasak at humantong to sa kasawian. Okay. Ano naman, creative siya eh. Creative siya. Siyempre, paano mo, iisipan mo kung paano mo babaliktad, paano ka iisip ng salita na pag binaliktad mo ay magiging punchline. 'Di ba? Parang ayun, yung naiwasak, close enough naman siya eh para gawin niya na yun, kasawian. Pero since gumagamit din naman ng hindi lang naman baliktaran yung ginagamit ni Mot, ginagamit din niya yung yung ginajumble niya yung letters, 'di ba? Binanggit niya nga kanina, 'di ba? Pag hindi mabaliktad, hinahalo-halo ni Mot yung yung tawag dito. Yung letters ng salita, 'di ba? Nawala yung point ko. Sabi ko, ayun, tapos dapat sinabi na lang niya, nagtagumpay, sinabi niya, naiwasak, di ba? Nagtagumpay, wasakin. Naiwasak, wasakin. Kasawian. Kulang ng isang A pala. Kaya, yun nga. Yun lang naman yung sinasabi ko na creative pa din yung pagkakagawa niya. Creative pa din siya. Na, yun nga, nakaisip siya ng close enough na mga salita na
pwede niyang baliktarin. Yun, na, tulad nun, yung, ano, naiwasak na, kung, ano nga, kung, kung sasabihin mo sa normal na conversation, na wasakin, di ba? Wasakin, nagtagumpay na wasakin, or nagtagumpay wasakin, yun lang. Pero, since yun nga, yung goal niya is, baliktarin para dun sa kasawian, yun, ayun, creative pa din siya. Tingnan natin yung ibang word niya na ginamit. Hindi ko Kasi maalala. nasugatan to. Ayun. Nanulat. On game. Ako yung nanalo. Ayun, Sa nanalo, ulanan. ulanan. Nanulat. Natalunan. Nanulat, natalunan. Nayabangan Ng na nga ba yan? Kasi nasugatan to. Natagusan. nasugatan tot natagusan. Sugatan na. Oh. Oh! Di ba? Magaganda yung una niyang mga ginamit na salita eh. As in, baliktad talaga. Yung dito lang yung ano. Di ko napapahabain pa na itahak kasi ayaw niya ng naitahak. kahatian. Ang importante, nagtagumpay ako na iwasak at humantong to sa kasawian. Pero, wait. Baka may ano sa kanila na, ano, na gano'n na, sa ano nila. Kasi minsan, may gano'n eh, na, sa Manila, may salitang ganto. Tapos, dun sa ibang lugar pala, ano, iba yung way ng pagsasabi nun, di ba? May mga gano'n eh, yung hindi siya Tagalog at Bisaya. Tagalog at Tagalog pa din siya, pero magkaiba lang yung way ng pagkakasabi. May mga gano'n na ano na salita eh. Tulad nung undas. Yun, dun pa lang sa undas. Sa ano yun, sa ibang lugar sa Cavite, sa Batangas, undras yun eh. Kasi ano yun eh, from the Spanish. Ano nga yung ano? Ponera. Wait, ano ang word pinanggagaling yun? Search ko. Para may ano kayo. Trivia. Onras, yun, onras. Kaya undras yung tawag ng iba, hindi undas, di ba? Ang ano niya ay onras funebres. Hindi ko alam kung yun yung way ng tamang pag ano dun, pagbigkas dun. Kasi Spanish siya eh. Onras funebres. Kaya yun. Yun, may mga ganong salita eh na iba sa Manila, iba sa ibang lugar, di ba? Pero isa lang yung meaning. Kaya yun lang naman. Ang haba ng inano ko dun sa ano eh, baka lang kasi yun. Dami kong sinabi dun sa naiwasak, no? Sabihin ko lang din naman pala na tama din naman yun. Na baka tama sa kanila. Yun lang. Comment na lang kayo kung may ano ba sa inyo na ganun ba yung way ng pagkakasabi nun, ganun. Kasi yun nga, syempre iba yung alam ko na pagkakasabi nun eh. Pero syempre marami naman ako hindi alam. Baka meron naman sa kanila, 'di ba? Na ganun. Yan yung mga sinasabi kong salitang hindi mo pa nagamit. Kumuha ako ng pise sa iyong isip at sa leeg mo to sinabit. Kung hindi ka na X ni Apex, ngayong ahon ako magpapatuloy sa mala Kenshin yan dating. Yung kathanyang kathana, ididiin ko ng palihim. Oh, Ayun. X, ginamit niya yung X kasi sabi ni Apex siya daw si Batosai Pex. Si Batosai sa Samurai X, kaya yun ginamit niya yung X. Samurai X. Si Batosai, yun, si Batosai ay si Kenshin sa Samurai X na anime. Kaya sabi niya ni Apex siya si Batosai Pex. Pero hindi naman X yung ano niya. Yun nga, parang syempre maganda yung pakinggan eh, di ba? Batosai Pex.
Tinatila salat, talasalitaan ko. Di mo ba napansin, Brad? Ito'y paghaharakiri gamit sa kabato. Pagpapakamatay gamit ang talim na pabaliktad. Yung sa kabato. Harakiri, sabi niya, di ba? Yung harakiri, yun yung honorable way of dying ng mga warriors sa Japan. Yung magsaksak dyan, tas ano yun. Tapos yun, sabi niya, ang gamit daw ay sa kabato, yung baliktad na patalim. Yun yung gamit ni Kenshin, yung baliktad yung talim. Yung na, di ba may curve yung katana, pag ganun, di ba? So, yung talim niya dapat sa side na to, di ba? Tapos, dito sa likod yung talim nung kay Kenshin. Nakaharap sa kanya yung talim. Kaya pag inihampas niya, hindi mahihiwa yung kalaban niya. Mababalian lang. Ganun. Siyempre, masakit pa rin yun. Bakal pa din yun, di ba? Yun, baliktad yung talim, yung sa kabato. Yun yung, ganyan yung gamit ni Kenshin. Parang special sword para sa kanya. Kasi, bakit baliktad ang talim ng, ano niya, ng katana niya? Kasi parang sumumpa siya sa sarili niya na hindi na ulit siya papatay. Pero samurai pa din siya samurai pa din siya sa puso niya, 'di ba? Kailangan pa din niya yung espada niya. Pero hindi na siya papatay kaya baliktad yung talim niya. Kaya naman sinabi niya na kaya naman nag-promise siya sa sarili niya na hindi na siya papatay kasi sobrang dami na niyang napatay nung war era kasi siya nga yung legendary na samurai na si Batosai. As in sobrang dami niyang napatay kasi yung style niya, yung Hiten Mitsurigi Ryu na sword style niya, siya, bagay na bagay sa kanya na isa laban sa madami kasi sobrang bilis nung nung galaw nun, nung mga slashes. Pagka slash niya sa isa, lipat sa kabila, lipat ulit. Yun yung niya. Yun yung style niya na Hiten Mitsurigi Ryu. Tapos hanggang gamit naman niya yun hanggang nung baliktad na yung talim niya. Kaya nga lang, yun, hindi na namamatay yung kalaban niya. Nasasaktan na lang na, parang, hindi mo alam kung parang baldado din naman yung kalaban niya eh. So, parang pinatay niya na din. Pero yun yung point niya na hindi na siya papatay dahil sobrang dami na niyang, sobrang dami ng bloodshed na niya. Naihain niya sa war. Yun lang. Yo! Tangainan to. Pangit mo mag-setup para kang tanga. Sino daw na-impluwensyahan ko pero ba't nagbaliktaran ka? Yun no, nahuli niya yun no. Parang ironic nga kasi no na bigla niyang sinabi niya kanina na na-impluwensyahan niya si Sendluk. Tapos biglang sinubukan niya naman yung baliktaran na sabi niya na-impluwensyahan niya si Sendluk, tas sabi niya walang na-impluwensyahan si Mot. Tas ginamit niya yung yung style no, naging naging ironic, parang nawalan tuloy ng kwenta yung ginawa niyang yun. Although hindi naman nawala ng kwenta, pero kung sa judging, parang ikaw ibabawas mo ba yun na o nga sinong tapos tawag ito yun, parang nawala, maalin dun kung alin yung babawasin mo yung points no, kung yung sa na-impluwensyahan na punchline na walang na-impluwensyahan na punchline o yung o dagdag points lang kay Mot, walang bawas dun sa kay Krega, parang ganun, ewan ko kasi hindi na naman natin i-scorean na lang, review na lang ng mga linya nila na magagandang linya. Talaga palang ang haba mo mag-set up, leche ka. Basta mapahaba lang yung skema, pwede na. Porke kompleto sa detalye, intelihente na. Tanga, ang dami mong sinabing katumbas lang ng et cetera. Kala mo talaga kaabang-abang, sabay suntok na magaang, paasa lang na para bang inaasahan mo yung job tas tatawagan ka na lang. Galing simpleng lang. Wordplay sa job. Yung job sa boxing. Saka yung job na trabaho.
Tapos, di ba, tatawagan, aasahan mo yung job na suntok, tapos tatawagan ka na lang na yun sa trabaho. Di ba, ganun pagka yung hindi sigurado kung tatanggapin ka. Sabihin sa'yo, tatawagan ka na lang. Pero malamang hindi na yung tatawag eh, pang mga ganun. Hindi na yung tatawag eh. Kasi Huwag na naabangan. Kasi nakakaumay ka, tanga. Wala namang kagulat-gulat dyan sa sulat mong dala. Siya yung parang sa suntukan, mang-uupak talaga. Paunat-unat pa ang puta, manunulak lang pala. Pero ako lang ba nakapansin? Kamukha nito si Jet Li. Pangbakbakan nga siguro. Pues yung sipa ko mas deadly, legendary mga moves ko. Di ako macho at basag ulo, pero makikita nyo yung punto na panis tong Jet Li pag nilabas ko pagka-bruise ko. Oo, malabo. Sinet up niya para maging ma-set up na maisip ng tao na kamukha ni Krega si Jet Li. Although, ang lang naman, nakikita ko, pares lang silang singkit na. Pero, yun nga, sinet up niya na para magamit niya yung pagka-brusko. Yung brusko, yung, ano bang nun, English yun? Ano bang ibang word dun? Maton? Parang ganun, mga brusko, yung hindi naman bully eh, hindi bully, parang basta yung malakas, brusko. Tapos yung Bruce na nilaro niya kay Jet Li saka kay Bruce Lee, although magkaiba yung spelling nun, syempre pares Lee. Yung Lee ni Jet Li ay L-I, yung Lee ni Bruce Lee ay L-E-E, di ba? Pero yun, parang kasi si Jet Li, on-screen siya, martial artist. Hindi ko alam kung may martial arts background siya sa totoong buhay, pero meron nata. Pero kung i-consider mo na yung dalawa, kung sino mas malakas, siyempre dun ka kay Bruce Lee, di ba? Parang ganun na yun yung maiisip ng tao na kung sino sa kanilang dalawa yung mas malakas. Kaya ginamit niya yung Bruce Lee. Brusko, pagka-brusko para sa Lee, di ba? Legendary mga moves ko. Di ako macho at basag ulo, pero makikita nyo yung punto na panis tong Jet Li pag nilabas ko pagka-bruise ko. Oo, Bruce Lee pag kumombo, tsak talsik, liliyad. Ako'y magmumukhang piloto kasi tong jet lilipad. Ganda nung yung setup niya na Jet Li, nakagawa siya ng dalawang malakas na punchline, no? Yung wait, parang punchline pa din naman sa akin yun eh. May parang may pa rin sa akin, may dating pa rin talaga na malakas yung pagka-bruise ko. Tapos yung Jet lilipad. Saka pa isa? Bruce ko. Oo, Bruce Lee pag kumombo. Yung yung Jet lilipad, si Jet, 'di ba? Kinumpare niya kay Jet Li. Si Jet Li lilipad. Si Jet Li lipad pagka sinipa niya daw ni Bruce Lee. Tapos yung parang piloto daw siya, 'di ba? Yung Jet lilipad. Siyempre piloto siya, yung Jet lilipad. Tsak talsik, liliyad. Ako'y magmumukhang piloto kasi tong jet lilipad. Total mahilig ka sa mga terminong matalinhaga at poetiko. Mga dimensyon at elemento, babasagin ko yung teknik mo. Gamit mga banat na diretsyo, kada sapak dama yung vertigo. Talagang talsik mula sa pwesto, baliwala na tinetermino. Talagang gulpe na matindi, yung magkabilang pisngi. Yung termino na, yung terms. Saka yung termino na yung termino na termino mo dun sa pwesto. Term din siya. Pero halimbawa, yun, yung mayor ka, pag tapos na termino mo, hindi ka na pwede hindi ka na mayor, di ba? Yun yung niya. Saka yung terms na, yung mga words na gamit daw ni Krega. Babasagin ko yung teknik mo. Gamit mga banat na diretsyo, kada sapak dama yung vertigo. Talagang talsik mula sa pwesto, baliwala na tinetermino.
Talagang gulpi na Sinabi matindi niya rin niya pala, sinabi rin niya naman din pala yung baliwala na yung ano? pwesto ba? Talsik mula sa pwesto. Baliwala na tinetermino, di ba? Yung talsik sa pwesto, pagka napatalsik ka sa pwesto mo as basta kahit anong pwesto mo, public servant or something, pag pinatalsik ka sa pwesto mo, tanggal na yung termino mo, di ba? Ay, wala ka ng termino. Para may ginamit din na ganun si Tipsy D, pero iba naman, ibang pagkakagamit lang yung kay kay sino ba yun? Si CJ Corona. Yun nga ba yun? Basta yung tapos na ang termino. Tapos na ang termino. CJ tapos na ang termino. Parang ganun. Sino yun? Basta si CJ Corona yun yung Chief Justice ba? Kakatanggal lang sa kanya nun yung si Chief Justice Corona noong time na yun. Tingnan natin. I-search natin. Ito, na-impeach siya Ito yung si Renato Corona, Chief Justice of the Supreme Court nga. Yun, noong 2011 niya. Ginamit ni Tipsy dun Ginamit ni Tipsy na CJ tapos na ang termino. Parang ganun yung niya. Hindi ko maalala kung anong setup nun. Kay Notorious niya ba yung ginamit? Parang ata. Hindi ko maalala. Search nyo na lang din. mga dimensyon at elemento, babasagin ko yung technique mo. Gamit mga banat na diretsyo, kada sapak dama yung vertigo. Talagang talsik mula sa pwesto, baliwala na tinetermino. Talagang gulpi na matindi, yung magkabilang pisngi. Hindi ko titigilan hanggat di nabibingi. Ano na, Mr. Reference, magpaawat ka na lang sa refere. Pinanggit kasi yun ni Krega yata yung reference sa isang laban niya before tong laban nila ni Mot. Tapos yun, ginamit ni Mot yung refere. Tulad nung batter mo nung zoning, do you remember? Madaling sumuko tong contender, natatapusin daw yung sur, pero siya yung napasurrender. Tatapusin yung sur, pero siya yung napasurrender. Surrender, di ba? Tatapusin yung surrender. O nag-shock tong ulik ba? Motus. Nabulunan sa kanyang sariling salita. Mukhang nagka-amnesia, walang ya, na tila nagulat kung ba't napadpad siya sa gitna kasi nasa mid na lang bigla. Nagulat, napadpad sa gitna, no? Nasa mid bigla. Nasa mid nasa gitna. Kasi mid madalas yung tawag pagka pag gamer ka. Pagka may mga lanes, 'di ba? Kahit saan, kahit sa CS, sa Counter-Strike, sa Valorant, sa Dota, ML, meron 'yun, 'di ba? Yung mid lane. Madalas tawag doon mid lang, 'di ba? 'Yun, ginamit ni mid. Nasa mid na lang bigla, nasa mid, no? O nag-shock tong ulik ba? Nabulunan sa kanyang sariling salita. Mukhang nagka-amnesia, walang ya, na tila nagulat kung ba't napadpad siya sa gitna kasi nasa mid na lang bigla. Yeah. Hanggang wala nang napiga at sa hiya napapikit. Multilingual pero naubusan ng salita at nagipit. Kaya wag ka nga dyan magpilit. Anong malalim mag-isip? Baka nag-iisip lang ng malalim. Kasi nga, walang imik. Palibasa na babad daw sa pagpapakasayad. Malaral plisano, halata nga, sa mga salita mong naantala at mukhang pati sakit sa ulo na isalin mo na yata. Pues madali lang mapisato at ang saktong halimbawa ay kuto ka lang na nanggaling sa lisanong nakahawak. Yung wordplay ng Lisano na ginamit niya, ipilyedo kasi ni Sayad yun, yung Lisano. Kaya yun, parang
kuto ka lang na nanggaling dun sa lisanong nakahawa. Para kasing inaano nila na same daw yung style ni Krega kay Sayad, na parang ginaya niya kay Sayad yung style niya. Yun, dun niya binase. Yun, kaya yun yung ginamit na wordplay ni Mot, no? Lakas na. Round 3. Yeah! Pangatlong ikot na. Teknikalan na ba to? Tutuluyan ko na ba tong kawatan tila? Sa pool sa kamao, ako ay ekskomunikado. Hindi lang letra nilalaro ko, pati numero nakapatong sa aking ulo na parang sudoku. Gamit ko mas mahaba na 38, 3.57 segundo kablam ng probinsyano. Sabi ko, mas mahaba sa 38, 3.57 kablam probinsyano. Yun ang 357 ni Fernando. Oo, dahil ako'y magiging assassinator of the year. Parang naalala ko yung pelikula ni FPJ na yun, no? FPJ. Muslim 357 na yung title nun. Teka, check natin. Para accurate tayo dito. Paminsan-minsan. Nga. Muslim 357. FPJ 1986. 1986. Okay. FPJ Muslim 357. Undercover police officer infiltrates notorious syndicate to hasten their downfall. However, his identity and mission are compromised, which forces him to fight to survive. Panoorin ko kaya yung mga old movies, no? 3.5. Saka, isa pa pala, yung 357 kasi, yun yung isa sa pinakamalakas na, na handgun. Bukod dun sa Desert Eagle. Yun, yung 357. Malakas din yung nun eh. Yung recoil nun, pag pinutok mo. Although hindi ko pa naman na-try, syempre. Nakikita ko din kasi yan sa mga sa shorts, sa YouTube videos, ganun. Haba na 38, 3.57 segundo kablam ng probinsyano. Sabi ko, mas mahaba sa 38, 3.57 kablam probinsyano. Yun ang 357 ni Fernando. Oo, dahil ako'y magiging assassinator of the year. Malagal man Rolando, pero naka-silencer. Parang Sogo ang logo, kalawang Cypress Hill. Eric Bobo ang tono, parang uprising. Bagong hasa na bolo, oo bolo. Kasi tumatadtad to ng pabalik. Parang Boy Logrot ang syadong tumadtad pabalik. Pwede ring Emzite to, sabik tumadtad pabalik. Pira-pirasukang uuwi, yun ang tadtad pabalik. Tas-tas ang leeg, gobas ang bibig, walang takas sa pagtabas yung dugo, todo tagas sa sahig. Salamat sa pamalas, pero malas ka pa din, imbis mansanas alok nung ahas ay sa bayabas ka tumikim. Kasi nga, matigas, magaspang, di mo kayang lamunin ng buo. Mangunguya mo man pero, di mo madudurog yung buto. Ako yung punong may nakatago sa ugat, kaya may baliktarang naganap. Pinatikim ko lang sa'yo ang bunga. Kasi ginusto mo na umakyat, natakam, na makata. Sa taas pinili ng landas, pes mag-ingat-ingat ka bata. Baka mabaliktad mo yung sanga at mauwi sa pagkagnas. Ikaw yung kabiteng yung kumatok sa pintuang di mo nais. Ulit siya, no? Nagbaliktaran ulit siya. Kaso na-rebat kasi naman kanina na ba't nagbaliktaran ka. Parang tuloy, nawala na din ng dating sa tao. Hindi na sila nagre-react eh. Siguro sana inano niya na lang, no. Kung nagbaliktaran siya, yun na lang yung round na lang na yun. Sa round 2 na lang, tas dito iba na ulit. Kasi parang ginamit niya ulit eh yung baliktaran ni Mot dito eh, no. Parang tuloy, humina siguro sa crowd. Kahit maganda yun eh, yung maganda yung rhyme scheme niya din dun eh. Kaso, ayun nga, na siguro sa crowd, na yung tawag ito, na natili yung yung sa rebat ni Mot kanina. Makita. Ikaw yung kabiteng yung kumatok sa pintuang di mo nais makita.
Parang putok-batok sa lamang. Nakakapang-init ng aking tenga, pues magmano. Bueno. Hindi! Ako ang buena manong, kabaliktaran ng iyong pagpupunyagi, pagkat ang insektong to'y nagpapakita lang ng refleksyon sa kanyang pagkasawi. At kahit magpakita kang muli na ganap ng paro-paro, ako yung tipo na halaman na kapag dinapuan, nakakaubo. Kaya nga sige, Sith, lasapin mo ang hangin walang pait. Kahit sanay ka sa baliktaran, mawawala ka. Baliktarin mo man ang iyong damit, parang tumungaw ka sa balon. Pagka panalo mo'y malabo, kumbaga ako yung lumang poso, ikaw yung bago. Pero butas na tabo, hindi napupuno kahit gamitan na matinding puwersa tong pansalok. Mga insektong katulad mo ang tinutukoy ko sa kanta kong Unyango. Unyango, laban sa insekto, walang magkasing halos. Kadalasan pag insekto kumapit sa pader, hinahambalos. Pag Unyango kumapit sa pader, kaya kong maging pader. Balik tayo sa realidad. Ahon, Gen? May dapat na ba akong sabihin para sa linyang panapos? Kasi ngayong ahon, X. X ka ngayong ahon. Mag-iisang dekada na ang liga. Salamat, Enigma. At welcome sa mga bagong dating. At ikaw, Mot, X ka pa din kahit na anong gawin. Kasi tandaan nyo na ang letrang X ay X kahit pa baliktarin. Didikdikin ko pa doon ng pino hanggang sa madurog na sagad. Tung may weather ng baliktaran, umakyat sa leeg kanyang bayag. Nakiki-head and shoulder din yung galawan, panay ilag at salag. Pagtapos ko dito sa pabida, sa kontrabida na agad. Call out yun ay kay price tag. Kontrabida. Yung kanta. Tapos, ginamit niya yung X, yung X. Ahon X daw. Kasi yun nga, yung 10 sa Roman numeral X, di ba? X ka ngayong ahon X. Mot. Yeah! Nagbanat, pahinga natin! Last. Tawag niya sa surrogates, surugates. Para tunog lirikal yung sinasabi. Nililiteral mo yung lengguwahe. Anong tawag mo sa gate nyo, gate? Eh di pumapatol pala to sa kapatid niya na babae. Kasi Krega 8, his own ate. Kaya niya rin mag-time travel, grabe. Pag tinanong to ngayon, anong date? Ang isasagot, yung dati. Pero sabi, nangihigop ng lakas. Dati. Teka, yung ano kasi yun, yung Surrogates, ginamit ni Krega yun sa isang laban niya dati. Hindi ko na lang maalala kung kanino yung laban. Pero naaalala ko yun, yung ano, na ginamit niya yan. Hindi ko na maalala kung sino. Kay M-Site ba yun? Surrogates? Hindi eh. Kay M-Site yata sa ano yun eh. Parang sa Manila niya ba ginamit yun? Hindi ko maalala kung kanino niya ginamit mismo. Basta yun, ginamit niya yung Surrogates. Mag-time travel, grabe. Pag tinanong to ngayon, anong date? Ang isasagot, yung dati. Pero sabi, nangihigop ng lakas, espiritual. Nako, wala ngang duda. Total dun sa Jomari Espiritu, may hype kang nakukuha. Oh! Nasakto pa. Rebuttal ba yun? Sakto naging rebut, no? Hindi, pero kasi ano, lagi kasing kino-call out ni Krega nga yung si price tag ng mga time na yan, no? Tapos yun, saktong sinulat ni Mot. Tapos sakto na sa round 3 ni Krega, kinall out niya. Kinall out niya si price tag. Nagmukha tuloy rebuttal yung ano ni Mot na yun. Pre-med na ano. Total dun sa Jomari Espiritu, may hype kang nakukuha. Okay, price tag panay tira. At ang nakikita niya na sahod, ingay at intriga kasi yung linya daw pasabog. Galawang cashier ang kinarir. Shit, kapal ng apog. Para matunog yung punch, tinitira yung may barcode. Oh. Kanta rin ni... Kanta ba yun ni price tag or album? Kanta yata yan. Kanta ba yun? Album ata yun eh. Barcode. Album nga, album. Album ni price tag barcode.
Tinitira yung may barcode. Oh, kasi gumagaan bars din pala to. Kay Balakid nakipaglamano para ipakita daw sa tao ang tamang paghawak ng gatilyo. Nakahawak sa gatilyo, siya na mismo nagbanggit. Buong palad ang gamit na sa pagkalabit. Kaya pwede niyo siyang batukan para palingunin lang saglit. Gusto mo nang Kasi yung album yun ni Balakid yung Gatilyo. pwede niyo siyang batukan para palingunin lang saglit. Gusto mo ng gun bars sa baliktaran? Ganun ba? Anong kala mo, di yun uubra? Kasi yung tama sa akin din mapupunta. Pues gamit ko ganja, baliktad yung shotgun, pero sigurado sa bugka. Pero seryoso, siya'y nakatsamba sa engkwentro, yung maestro na pabagsak. Pasalamat ka at napatsyempo ka sa inaantok mag-rap, na halos wala ring tinamo sa mga tira mong pangwak, o sobrang hina ng bato kaya walang tama nun si Sak. Yung ano pala, yung ganja saka shotgun baliktad daw, no? Yung ganja, ano yun? Drugs yun. Tapos, yun, yung shotgun. Ganja, Buda. So, yun yung puwi ng ano nila sa shotgun. Ganja. Tapos, sabog ka. Baliktad yung shotgun, pero siguradong sabog ka. Tapos, At doon ito na pa yung sobrang hina nung binato. Walang tama nun si Sak kasi nung nakalaban daw ni Krega. Yung parang winord play niya din yung bato sa sa drugs, di ba? Saka yung binato na mga linya mong binato, mahina. Rap, na halos wala ring tinamo sa mga tira mong pangwak, o sobrang hina ng bato kaya walang tama nun si Sak. At doon na nga daw naging class S. Tapos yun, parang angle din kasi madalas kay Sak yun yung addict. Tumaas ang pagkapresko, porque binoto siya ng judges, umaasta ng henyo. Wala namang nakuhang knowledge kung susundan yung kwento. Oo, walang silbiyang classes, tinulugan lang ng maestro. Pero feeling Yung classes, class S. Kasi laging sinasabi ni Krega na class S siya eh. Class S na halimaw. Galing yun sa siguro nakuha niya yun sa dati, Ghost Fighter. Pero hanggang ngayon naman ginagamit pa rin yan eh. Class S, Class A, Class B. Lalo na sa mga games, madalas ginagamit pa rin yan. Class A, Class S. Class S pinakamalakas. Pero sa ibang games, ginagamit din yung SS, Class SS Plus, mga ganun. Para dinagdagan na nila. Pero yung dati talaga, S lang talaga yung pinakamalakas. wala namang nakuhang knowledge kung susundan yung kwento. Oo, walang silbiyang classes, tinulugan lang ng maestro. Pero piling pumalit sa pwesto, siya na daw nasa unahan. Bagong mukha ng dibisyon, sige ngayon, sa'yo na yan. Iluluklok sa posisyon, kaso madugo yung paraan. Pupugutan ko ng ulo tong gustong kumatawan. Sa Mindanao, na di ikaw ang tumatak sa kasaysayan. Niwala kang kasagsagan, nakilala lamang sa bakbakan. Bilang peke na maestro, nakadikit na sa pangalan. Kaya kahit anong gun bars gawin mo, mananatili kang saksakan. Tapos yung dito, ano yun? Uluklok sa posisyon, kaso madugo yung paraan. Pupugutan ko ng ulo tong gustong kumatawan. Gusto kumatawan, parang gustong mag-represent. Sa Mindanao, na di ikaw Gustong kumatawan sa Mindanao, mag-represent sa Mindanao. ang tumatak sa kasaysayan. Niwala kang kasagsagan. Hindi wala kang kasagsagan. Ibig sabihin parang wala kang wala kang peak, wala kang kasagsagan, parang wala kang wala kang prime na wala kang anong tawag doon? Shit. Wala kang legacy na ikaw yung sa era na yon, wala kang kasagsagan, wala kang era, parang ganun, no? Hindi ko ma-explain ng maayos eh.
Basta yun, wala kang peak era. Parang wala kang era na ikaw yung kilala ng time na yun. Yung kasagsagan mo. Kasagsagan ng kasikatan mo. Parang ganun. Nakilala lamang sa bakbakan bilang peke na maestro, nakadikit na sa pangalan. Kaya kahit anong gun bars gawin mo, mananatili kang saksakan. Yung mananatili kang saksakan. Parang ano kasi, di ba? Saksakan ka ng ganto. Saksakan ka ng ganyan. Para siyang ano. Pag sinabing saksakan ka ng tanga, ganun, di ba? Parang ano. Sobrang tanga mo nun, parang ganun. Parang yun yung ano ni Mot na kasi may meaning na yun eh. Saksakan ka naman eh, parang ano na sa utak mo na anong saksakan, di ba? Mananatili kang saksakan. Parang ikaw na yung magtatapos sa ano mo, sa utak mo na anong saksakan. Ayun, yun lang. Tapos na yan, no? Ang nanalo dito, syempre, si Mot eh. Kasi, syempre, 13-0 siya ngayon eh. Tapos, di ba, may laban siya kay Tip City sa Ahon. Yun lang. Yun, maraming salamat sa lahat ng nanood. 1 hour na naman ang episode natin na to. Grabe naman ako mag-record. Mga walang kwenta naman sinasabi. 1 hour pa. Yun lang. Paalam. Peace.